Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating video analysis at video talakayan sa pag-promote po ninyo ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at pag-follow ninyo sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, pinapasalamatan din po namin ang inyong kabutihang loob na patuloy din po ninyong sinusubaybayan at pinopromote din pati ang ating mga programa. Kasama ko si Dr. Lorraine Marie Badoy sa Bigwas ng Agila. Utang na loob po namin sa inyo ang inyong pagtangkilik sa ating mga talakayan at mga pagbibigay ng pananaw sa mga balita at kaganapan sa ating bansa. At ito naman po ay pag-uusapan natin itong epekto ng direkta at tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC over him at naninindigan siya na ang kanyang illegal na pagpapakulong sa kanya for almost 1 year na ay bahagi po ng isang mga pagtataksil na uri ng gawain na tinawag niyang kidnapping at rendisyon, kung saan itinuro niya na si Marcos Jr. mismo ang pasimuno ng naturang kidnapping at ginamit ang ICC kahit pa nawala na itong otoridad o jurisdiction sa Pilipinas, ay nangialam at nanghimasok pa rin ang ICC. Pangalawa na binanggit ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ay ito pong kanyang sinasabi na walang katotohanan ang ibinibintang sa kanya tungkol sa mga pag-abuso o pagsadya na mag-utos ng mga pagpatay allegedly laban sa mga biktima na nasasangkot doon sa war against drugs. At kung mayroong katanungan o mayroong mga testimonya at mga ebidensya na marapat harapin niya, ay walang ibang dapat na ginawa kundi nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa Philippine courts, sapagkat umiiral at gumagana po ang mga korte sa Pilipinas. May punto po si Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi na hindi pwede na ginamit ang ICC dahil lamang ito ay gusto ni Marcos. So, ipinakita niya na ang nangyari sa kanya was kidnapping. No? Ito po ay pagkikidnap, ito po ay isang hakbang na naglalayon na tanggalin ang anumang karapatan sa kanya bilang mamamayan. At binanggit niya na ang pagtataksil at pagkakanulo sa kanya sa pamamagitan ng kidnapping at rendisyon na isinakatuparan ni Ginoong Marcos ay lumabag sa saligang batas. Lumabag sa mga karapatan sa batas na nakasaad para sa isang mamamayan, at yan po ang tinututulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, binanggit na rin po niya na bagamat marami din ang mga nagnanais na siya ay masawi o mawala na, subalit hindi siya natatakot. Sabi niya, kung yan ay mangyayari sa akin dito sa loob ng piita na ito na iligal na nagkukulong at gumagapos ng kanyang kalayaan, handa siyang harapin ang anumang pangyayari o pwedeng mangyari, including ang kamatayan. Pero hindi po mawawala, sabi niya sa huling bahagi ng kanyang parang sulat sa mamamayang Pilipino at buong mundo, hindi mawawala na maglilingkod siya at magpapatuloy na isang lingkod para sa sambayan ng Pilipino. At ang kanyang puso, ang kaluluwa, at ang buong damdamin niya ng pagkatao niya nananatili po sa Pilipinas. Ayun. Kaya naman po, na-expose dito, mga kababayan, ang pagiging bogus ng ICC. Sapagkat wala na po talaga itong karapatan pa na manghimasok sa ating bansa simula pa man noong March 2019, kung saan isang taon po ang nakalipas nang mag-file ng withdrawal notice of membership and recognition of the ICC ang Philippine government during the time of former President Duterte. A year after, noong March 2019, ito po ay kinumpirma at mismo binigyan ng affirmation o pagkilala ng Korte Suprema that the action made by the government of former President Duterte in withdrawing the membership of the Philippine government and the Philippine state from the ICC was valid. Ibig sabihin po, tumutugma at naaayon sa batas at may bisa. Kaya naman, si Marcos sa unang mga bahagi po ng mga
pagtutulak na gamitin ang ICC laban sa mga Duterte, laban kay Pangulong Duterte, nag-aatubili muna siya. Nag-aalangan pa siya dahil hindi pa lubusan na nagkaroon ng drawing of the line sapagkat mayroon pang mga ilang hibla o semblance ng tinatawag na unity team. Kung kaya, pinabayaan niya muna na huwag gamitin ang ICC kahit na ito ay isa ng bogus entity na. Simula pa ng March 2019. Subalit, nang nagkaroon na po ng matinding banggaan sa politika sa pagitan po nila Marcos, nila Romualdez at ng grupo niya at ang grupo ng Duterte-aligned political groups, lalo na sa pagitan nila Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, naglakas loob po si Marcos Jr. na gamitin ang ICC ng patago at palihim muna. Noong October 2024, pinayagan niya na pumasok ang mga so-called investigators ng ICC without admitting it in public and without detailing the operations. Na bulgar na lang po ito ng mga 2 linggo na natili sa Pilipinas simula nung kalagitnaan o huling bahagi ng October 2024, ang mga so-called investigators and representatives ng ICC prosecutors na pinapasok ni Marcos at nila Romualdez, at doon na pa halos nakatago sila at pinoprotektahan pa ng mga police escorts at ginagastosan nila Marcos at Romualdez doon sa hotel mismo ni Saldico nung nasa maayos pa na ugnayan ng sindikato si Saldico kina Marcos at Romualdez. Ayan. So, simula noon, nagtuloy-tuloy na po ang mga hakbang ng patraidor at pataksil na pakikipagkutsabahan nila Marcos at Romualdez dahil naging malakas na rin po ang pag-ugong ng mga pagtutol ni Pangulong Duterte sa mga patakaran na ipinapatupad nila Marcos at Romualdez. Partikular na po ang tungkol dito sa tinatawag na pagkatay at pagsindikato sa mga budget ng bansa natin. Pinuna po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung budget 2025 na sabi niya hindi pwede magkaroon ng mga blanco at butal-butal at yan ay may mga illegal na insertions sapagkat ipinagbabawal yan sa jurisprudence ng Korte Suprema. Ang butal-butal, incomplete budget at pinagdudugtong-dugtungan na lang na hindi na tinatalakay ng maayos at lantad at open to the public scrutiny ang nilalaman ng budget. Hindi pwede yan. So doon po nagsimula na ang operations ni Marcos na trabahuin na talaga si Pangulong Duterte. Kaya nung March 2025, nang siya po ay pumunta sa Hong Kong kasama ang kanyang mga grupong naimbitahan ng ating mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, ay binantayan na po pagbalik ni Pangulong Duterte at pinadukot na siya. And the rest is history. At right now, there is only one leader o naging leader ng isang bansa at ng isang gobyerno ang nanindigan na itinatakwil at kinukundina niya ang mapang-abuso na mapanghimasok na ginawa ng ICC sa kanyang bansa, pati na po ang hindi pagkilala sa otoridad na meron ang ICC. Only Rodrigo Duterte was able to do that. In full defiance, tinanggi at itinakwil ni Pangulong Duterte po ang ano pa mang mga iginigiit ng ICC at nila Marcos at Romualdez na mayroong jurisdiction pa rin ng ICC doon sa mga so-called alleged crimes kung saan po ay na-involve o inaakusahan si Pangulong Duterte noong panahon na miyembro pa ang ating bansa ng ICC until before March 2018. Pero ganoon pa rin po ang posisyon ni Pangulong Duterte at ako ay sumasang-ayon doon na kung mayroong reklamo, may sapat na ebidensya, may mga testimonya at testigo na magpapatotoo sa kanilang akusasyon, then why not give former President Duterte and all the rest na mga inakusahan ngayon sa ICC, including Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, at bigyan sila ng karapatan nila na sagutin ito at i-confront ang mga akusasyon na ito sa proseso ng ating
batas at ng ating hudikatura, ng ating judicial system, hindi po ng dayuhang mapanghimasok na mga organisasyon kagaya ng ICC. And that is exactly the point of former President Duterte. Hindi po niya tinatakasan ang mga akusasyon laban sa kanya, hindi po niya tinatalikuran ang mga nag-aakusa sa kanya. Ang kanyang paninindigan, harapin ko kayo at harapin niyo ako sa korte sa Pilipinas. Fair enough, di po ba? Hindi naman niya sinabi na tatakas ako. Walang katotohanan nga yan, pero I am still willing and ready to face you in any Philippine court. Yan ang mabigat na binanggit niya. At ito po ay nakakalungkot dahil buhay na buhay po ang operations ng ating judicial and legal system sa Pilipinas. Hindi po maitatanggi yan that we have one of the most dynamic or among the most dynamic, robust, and very operational na judicial and court system including legal processes sa Pilipinas na pwede pong i-avail ng mga nagrereklamo o nag-aakusa laban kay Pangulong Duterte. O bakit kailangang ipadukot siya, illegal na ipatapon at illegal na ipakulong na inaabuso? Hindi lamang ang kanyang mga karapatan bilang mamamayan, hindi lamang ang kanyang ginagarantiya ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights and Human Rights ng isang mamamayan, hindi lamang yun ang nilabag at nilapastangan nila Marcos at Romualdez. Nilabag at nilapastangan din po nila, lalo higit pa, ang integridad at dangal ng ating bansa. Kung saan po ginagamit nila ang ICC kahit bogus na ito upang panghimasukan ang maruming laro nila sa politika at gamitin ito upang durugin ang kalaban nila sa politika. Exactly why former President Rodrigo Duterte is now deep in his heart ay sinasabi niya, mali ito at hindi dapat tayo manahimik. Kaya niya itinatakwil at kanyang kinokondina at the same time itong pangingialam, panghihimasok at kahambugan ng aroganteng paggamit ng ICC ng kanyang poder at nagpagamit din dito kay Marcos at kay Romualdez, that everything about him right now, kay Pangulong Duterte, ang kinasadlakan niyang miserabling kalagayan, hindi lamang pagtataksil nila Marcos at Romualdez po yan. Yan po ay bahagi ng disenyo na gamitin ang dayuhang organisasyon upang yurakan at lapastanganin ang ating soberanya, ang ating pagiging malayang bansa. And walang pakialam sila Marcos at Romualdez, basta masusunod lang nila ang kapritsyo nila that physically, former President Rodrigo Duterte will no longer be physically present in the Philippines. Pero dito sa inilabas po na pahayag ni Pangulong Duterte, nakuha niyang atensyon ng buong mundo at mas lalo niyang napahigpit ang pagyakap at pagsuporta sa kanya ng milyong-milyong mga Pilipino na patuloy na gumagalang, rumirespeto at nagmamahal sa kanyang mga nagawa sa pagiging Pangulo niya ng Republika ng Pilipinas. And exactly, yung ganun pong pananaw ng mga mamamayan ay timing na timing po na nailagay ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plataforma ng kanyang idiniklara na handa na siya na ialay ang kanyang buhay, ang kanyang lakas at ang kanyang kinabukasan upang maging Pangulo ng bansang Pilipinas, at kasabay niyan ang pangunguna sa panawagang ibabalik dapat na ang tapang at malasakit sa isang matino at matuwid na panggobyerno. Yan ang magkakapantay na halaga o significance and value ng naging statement ni Pangulong Duterte na kanyang kinompronta ang iligal na pagpapakulong sa kanya, ang kriminal na pakikipagsabwatang puno ng kataksilan nila Marcos at Romualdez sa ICC, at pati na rin po din dito kay Vice President Sara Duterte ng kanyang ipinakita na handa siyang pangunahan ang totoo o ang tunay na opposition movement sa Pilipinas. Bit-bit pa rin po ang niyayakap na prinsipyo ng mga mamamayang Pilipino patungkol sa isang Duterte brand of leadership, and that is tapang,
at malasakit. Wow! So, mga kababayan, kaabang-abang po ang reaksyon din ng iba pang mga leader ng ibang bansa na mayroon din pong issue sa pagtatakwil at hindi pagbibigay ng anumang pagkilala sa ICC, like the US government ng administrasyon ng Estados Unidos ngayon sa ilalim ni Donald Trump, and even before Donald Trump, ang ICC po ay hindi kinikilala ng Estados Unidos. They do not recognize ICC as a legitimate entity in terms of a tribunal function related to crimes against humanity or war crimes. Sabi ng Estados Unidos, we do not recognize you sapagkat kayo ay biased at isang political machinery operations na uri ng tribunal na kinokontrol ng mga mapanghimasok at poderosong bansa sa Europa. Maliban sa Estados Unidos po, hindi rin kinikilala ang ICC, ang kanyang otoridad, hindi siya kinikilala mismo ng Russia, ng China, ng Saudi Arabia, ng Israel, at iba pang mga malalakas na bansa. Kaya tama lang po itong ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipapakita niya sa ICC na ang kanilang ginawa ay isang napakataas na krimen, hindi lamang laban sa personal na pagkatao ni former President Duterte, kung hindi mismo sa mga mamamayang Pilipino na nagbibigay halaga sa kahalagahan at bigat ng soberanya at ng pagiging malayang bansa ng Pilipinas, na siya namang niyuyurakan at nilalapastangan nitong mandarambong at magnanakaw na gobyerno ni Marcos. Ayan. So mabuhay po kayo, Pangulong Rodrigo Duterte. You always inspire the people to stand collectively in order for them to show their love for freedom, yung pagmamahal sa demokrasya at kapayapaan, at pagmamahal po sa isang tunay na malayang bansa na pinamumunuan ng isang matino at matuwid na panggobyerno na mayroon pong totoong prinsipyo ng tapang at malasakit. You again made another history, former President Duterte, dito po sa matapang ninyong pagkumpronta sa ICC with a statement that you released nitong kamakailan lamang. Mga kababayan, sa gusto pong tumulong dito sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Center na pinamumunahan ni Ka Eric, ang atin pong ginagamit dyan na GCash line o yung ating support line ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin lang po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan, kay Langging po yan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa atin pong mga video analysis at video talakayan sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis, and of course sa Bigwas ng Agila. At maraming salamat sa pagsubaybay at pag-promote nito ng ating mga channels and social media platform. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat.